Amen? Magtiwala tayo sa Panginoon. Kahit kailan, hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. At sabi niya rito, sa pagtitiwala natin, sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. At huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Ay, kaya ko to, kayang-kaya ko to. Minsan ganun tayo, di ba? Nakakalimutan na natin na meron tayong Panginoon na kayang gawin ang lahat ng bagay. God is able. Kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Amen? Magtiwala tayo sa Kanya, kumapit tayo sa pangako ng ating Panginoon. Kumapit tayo or manangan tayo sa ating Panginoon, hindi sa ating sariling karunungan. Hindi porket kaya mo nang gawin ang lahat ng bagay, nakakalimutan mo na ang Panginoon. Amen? Praise God. At kagaya nung nangyari sa mga alagad, yung bagyo na dumating sa kanilang buhay, di ba? Kayang kontrolin ng Panginoon yun. Kaya niyang kontrolin. Di ba? Sabi niya nga rito, bumangon siya, pinatigil sa 26, verse 26. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. So, ibig sabihin, kayang kontrolin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Minsan tayo, di ba, kapag nagpapanik na tayo, kapag tayo ay natatakot na, hindi na natin nakokontrol yung sarili natin. Amen? Hindi na natin nakokontrol. Minsan, nangunguna na yung galit, di ba? Nagagalit na tayo sa mga nasa paligid natin dahil hindi na natin kayang kontrolin. But, meron tayong Diyos na kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Romans chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang ating Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Amen? Romans chapter 8 verse 28. Romans 8:28. All things work together for good for those who love Him. Amen? Praise God. Tandaan po natin na kayang kontrolin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Anong gagawin natin? Ipagkatiwala lang natin sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Pati ang buhay natin, ang future natin. Diba? Sabi nga sa Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen? Minsan tayo nawawala na ng pag-asa dahil sa nangyayari sa buhay. Akala natin, wala nang pag-asa yung buhay mo, kaya minsan may tao na tinatapos na lang yung kanyang buhay dahil sa problema, nagpapakamatay. Amen? Ang mga taong ito, walang Diyos. Hindi siya marunong tumawag sa Panginoon. Ba't tayo, salamat sa Panginoon? Tinawag tayo ng Panginoon. Binago tayo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng kaligtasan. Praise God. At sabi niya rito, pangako ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng magandang kinabukasan, future, hope. Bibigyan niya tayo ng pag-asa. Lagi tayo may pag-asa. Habang merong Diyos, may pag-asa. Amen? Kasi, minsan pag iniisip natin, wala nang pag-asa. Diba ganun tayo wala nang pag-asa to. Yun yung bukang bibig natin, diba? Wala nang pag-asa. Tandaan natin, habang merong Diyos, may pag-asa. Habang nabubuhay tayo, may pag-asa. Amen?
Kasi pangako yan ng Panginoon. Hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gagawa at gagawa ang Diyos ng daan para hindi tayo mapahamak. Kaya tandaan po natin na ang nais lang ng Panginoon sa buhay natin, yung pagsunod, pag-serve, diba? Pag-serve natin sa Panginoon, napakahalaga po yan, mga kapatid, na naglilingkod tayo. Habang nabubuhay, naglilingkod tayo sa Panginoon. At walang ano yan, hindi nawawala ang paglilingkod. Habang nabubuhay tayo, maglilingkod tayo sa Panginoon. Walang retirement. Walang retirement ang paglilingkod. Tingnan nyo si nanay, Nakita nyo ba si nanay? Ilang taon na ka, nanay? 85? Ha? 85. Nakakapunta pa siya rito sa church kahit umuulan. Hindi na nakakalakad si nanay, naka-wheelchair na siya. Pero tayo, mga bata pa tayo, amen? Malakas pa tayo. Dapat naglilingkod tayo sa Panginoon. Huwag nating kaligtaan yung pagpunta natin sa church every Sunday. Maglaan tayo ng panahon. Ilang oras lang ba tayo nandito sa church? Di ba 2 oras lang? Minsan sinisilihan na yung puwet natin eh. Ang tagal naman ni pastor mag sermon. May pupuntahan pa ako. O di ba? Mga ganun yung isip natin eh. May gagawin pa ako, maglalaba pa ako, magluluto pa ako. Napakahalaga po yung paglilingkod natin sa Panginoon. At sa paglilingkod natin sa Panginoon, iba't iba yung binibigay sa atin na paraan kung paano tayo mag-serve sa Panginoon. May iba't ibang klase tayong gift. At dapat gamitin natin yan. Amen? Huwag nating itago. Ayan, huwag nating itago. Praise God. Lahat po tayo ay may mga talent na binigay ang Panginoon. At alam niyo po ba, may mga tao dito na ginagawa niya yung gift na binigay ng Panginoon. Dito sa church, alam niyo po ba, hindi naman, bagamat hindi natin nakikita, pero ang Panginoon nakikita. Amen? Nakikita ng Diyos yan. Nakikita ng Panginoon. At mas lalo pa yung pagyayamanin ng Panginoon. Kaya napakahalaga po yung pagsunod natin, pag-serve natin sa Panginoon, paglilingkod, yung faith, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Gusto ng Panginoon yan. Hinahanap ng Panginoon yan sa atin. At yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Nakikita ng Panginoon. Inaantay ng Panginoon yan sa atin. Amen? Praise God. Huwag natin kaligtaan yung 4 na yan. Yun yung inaantay ng Panginoon sa atin. Di ba kagaya nung yung sinabi ng Panginoon sa mga alagad, napakaliit ng pananampalataya ninyo. Kumbaga hindi nila ginamit, di ba? Yung talent na binigay ng Panginoon sa kanila, yung pagiging fisherman, hindi nila ginamit agad. Yun yung inaantay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na gamitin natin yung faith natin sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, napakasarap tingnan na yung mga nakikinig, yung mga nakaupo ay nakikinig. Nakikinig talaga. Kasi alam niyo po ba, diyan nagsisimula yung ating pananampalataya. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kaya napakahalaga po na pupunta tayo sa church, uupo at makikinig. Hindi yung makikipagkwentuhan sa katabi. Kaya pag-uwi, tatanungin ng kapatid niya o ng kasama niya sa bahay, ano yung natutunan mo? Ano yung napakinggan mong mensahe nung pagpunta mo sa church? Ang ganda. Sabi niya, maganda daw, pero wala siyang masabi kasi hindi nakinig. Amen? Kaya napakahalaga. Mahalaga yung pag-upo mo dyan at pakikinig mo ng salita ng Panginoon.
Amen? So, 4 lang po yung iiwanan ko sa umagang ito. Yung pagsunod natin sa Panginoon, yung ating paglilingkod, pag-serve sa Panginoon. Alam niyo po, nakikita ng Panginoon yung ginagawa natin. Yung example ko lang po, no, yung paglilingkod, pag-serve. Yung natin dito, yung binigyan ka ng magandang tinig, ginamit mo yan sa pag-worship natin sa Panginoon. Yung pag-organ, paghawak ng gitara, yan po ay pag-serve sa Panginoon. Yung meron tayong tagaluto, yan Sister Molly, pag-serve yan sa Panginoon. Diba iba-iba yung talent na binigay sa atin ng Panginoon. Yan si Albert, siya yung nag-aayos ng ating projector. Nakikita yan ng Panginoon. Yung si Brother Joseph, siya yung nag-aayos ng sound system natin. O diba? Ayan, meron tayong kapatid na nag-offer siya ng makakain dyan. Diba? May kape. Diba? Yan ay part ng pag-serve natin sa Panginoon. Yung, alam niyo po ba, meron dito, naglilinis tuwing Sabado ng ating church. Yan po ay paglilingkod. May mga kabataan po tayo na yung naglilinis sila. O diba? Lahat po yan. Maliit man yan, malaki man yan, pantay-pantay po yan sa tingin ng ating Panginoon at nakikita po ng Panginoon ang lahat ng ating mga ginagawa. Amen? At ang panghuli po, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Lagi po tayong magtiwala sa ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Huwag tayong bumitaw. Amen? Huwag tayong, kumapit ka lang palagi sa pangako ng ating Panginoon. Amen po ba? May natutunan po ba kayo? Praise God. Sana po ay hindi nyo makalimutan itong kwentong ito about sa mga alagad ng ating Panginoon. Kung ano po yung mga ginawa nila. Praise God.